Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gusto ko lang po sagutin itong mga negatibong komento naman po ng mga basher ni ka-business na nabasa ko nga po dito sa comment section ng isa sa mga kaibigan vlogger nito, si Kuya Jonathan. At ito po mga ka-business, mga kapapi, unahin po natin itong komento nito si Melod 357. At ang sabi niya dito ay eto mga ka-business, mga kapapi. Kaya nga sinabi ko, nakikipagkompetensya na siya ngayon kasi alam mo naman yan si KB, walang sinasayang na pagkakaperahan kahit bastusan at kantuhan ang style nila. Sino ba yung tinutukoy niya dito nakikipagkompetensya? O sino yung kakompetensya? Si ka-business? Nakikipagkompetensya dito sa dalawang kaibigang vlogger nito, si Kuya Jonathan? Yung ba yung ibig mong sabihin dito, Melod 357? Talaga ba? Talaga ba nakikipagkompetensya na ito si ka-business ngayon dito sa dalawang kaibigang vlogger nito, si Kuya Jonathan? Baka hindi mo alam na itong si ka-business ang may original content dyan kay Kuya Jonathan. Baka nakulangan ka sa impormasyon, Melod 357, na itong si Kuya Jonathan at si Nanay Marita ay inirefer kay ka-business nung dalawang kaibigan nitong si Kuya Damo na mga small YouTuber din. Hindi ko nga lang alam kung hanggang ngayon ay YouTube pa rin yung dalawang kaibigan ni Kuya Damo na lumapit dito kay ka-business para nga po i-repair ito si Kuya Jonathan at Nanay Marita nung panahong itong dalawang mag-inang ito ay doon pa nakatira sa tila balungganan daga. Doon yan na-rescue nila ka-business. Inalis yan doon nila ka-business doon sa dati nilang tirahan na sabi ko nga ay malalungganan daga. At dinala nitong sila ka-business doon sa isang magandang apartment. Doon unang itinira nila ka-business itong si Kuya Jonathan at Nanay Marita. Kaya lang dahil nga po sa kadugyutan itong si Kuya Jonathan, dahil hindi nga po ito marunong maglinis ng kanyang bahay o ng kanilang bahay na inuupahan, ay pinaalis po siya doon ng may-ari dahil sa reklamo na rin ng mga kapitbahay sa amoy ng ihi nito si Nanay Marita. Dahil itong si Kuya Jonathan nga daw po ay hindi naglilinis ng bahay. At nung mapalis doon ito sila Kuya Jonathan,
ay inilipat nito sila ka-business ng bahay. At ito nga po ay dito na kaila Ate Myra. Do sa inalis ang bahay ulit nito sila Kuya Jonathan nung sila'y tumira na dyan sa kalye. Kumbaga pangalawang beses na nilang bumalik doon sa bahay ni Ate Myra na yon, na sila ka-business din ang umuupa ng bahay doon. At bukod nga po doon sa upa nila ka-business doon sa bahay na yon, ay binibigyan pa nila ka-business itong sila Kuya Jonathan at Nanay Marita ng grocery at bigas. At bukod sa grocery at bigas na yan, ay inaabutan pa nila ng pera itong sila Kuya Jonathan. Halos lahat ng pangangailangan ng mag-inang ito ay ipinoprovide nila ka-business. At hindi lang yan, Melod 357. Dahil ito sila Kuya Jonathan, iniupa na rin nila ka-business yan doon sa malapit doon sa kanilang bahay. At araw-araw nga nila ito dinadala doon sa ka-business house upang mapaliguan ng mga M's at mapakain ng ayos itong si Nanay Marita. At maasikaso ng maayos dahil nga sa pagkay Kuya Jonathan lang nila ito iaasa, ay hindi naman naaasikaso ni Kuya Jonathan na maayos itong si Nanay Marita. At habang sila nandun sa ka-business house, ay isinama-sama nito si ka-business, ito si Kuya Jonathan, doon sa kanilang mga pagmimisyon. At kapalit noon, nung pagsama-sama ni Kuya Jonathan sa pagmimisyon at pagtulong-tulong sa paglilinis ng sasakyan o sa kung ano yung kayang itulong nito si Kuya Jonathan sa mga gawain doon sa ka-business house, ay binibigyan ni ka-business ito si Kuya Jonathan. At ang unang naging sabihin na nating allowance o sweldo nito si Kuya Jonathan dahil dun sa pagtulong-tulong niya dun kay ka-business ay halagang 5,000 piso sa looban ng isang buwan. Na kung tutuusin naman ay hindi naman talaga trabaho ang ginagawa dito ni Kuya Jonathan. Tumutulong-tulong lang siya sa mga gawain doon. At kung tutuusin ay yung 5,000 pisong yon ay starting pa lang yon. Kung pagbubutihin nito si Kuya Jonathan, ang pagtulong doon o paggampan ng mga gawain doon sa ka-business house, ay alam naman natin na tataas at tataas yan at gagawin na ni ka-business na talagang regular na sweldo. Kaya lang, ay mas ginusto nito si Kuya Jonathan na bumalik doon sa lugar na kanyang kinalakihan. At pinayagan siya ni ka-business. Ikinuha ulit siya doon ng upahan na isa nga doon sa mga paupahan nito si Ate Jenny. Kaya lang dahil nga doon sa kadugyutan nito si Kuya Jonathan sa bahay, ay inireklamo ulit ito ng mga kapitbahay. At sinasabi nga ng mga kapitbahay na bukod sa maingay ito si Nanay Marita ay mabaho nga daw po ang kanilang bahay. Kaya naman nagpasya ito si Ate Jenny na paalisin doon sila Kuya Jonathan. At ilipat nga ulit dito kaila Ate Myra o dito sa bahay nila Ate Myra na dating inupahan na ito sila Kuya Jonathan. Kaya lang, noon dito na sila natira na si ka-business din ang umuupa dun sa bahay na yon, ay biglang umalis na naman ito sila Kuya Jonathan dito. At mas pinili nila na tumira dyan sa kalye. At noon nandyan na sila sa kalye, ay eto, nakisawsaw na itong dalawang kaibigang vlogger nito si Kuya Jonathan. At iblinag itong si Kuya Jonathan. At nung nakita nilang medyo maganda ang views nila dito kay Kuya Jonathan, ay itinuloy-tuloy na nila yung pagbablog dyan. Na kung tutuusin ay naging malaking issue pa nga yan. Dahil naghanap itong sila ka-business ng respeto man lang dito sa dalawang vlogger na kaibigan ni Kuya Jonathan na ito. Na sana naman ay bago sila nag-upload patungkol dito kay Kuya Jonathan ay nagpasintabi man lang sila dito kay ka-business. Na kung tutuusin naman ay hindi naman sila pagbabawalang tulungan niya si Kuya Jonathan at si Nanay Marita ng kahit sino man vlogger. Ang kay ka-business lang ay yung respeto man lang sana, yung pasintabi man lang sana na Kuya ka-business, ibablog namin ito si Kuya Jonathan at tutulungan namin ito. Yun lang yung hinahanap ni ka-business. Pero ang naging dating nun sa mga basher ay pinagbabawalan ni ka-business na tulungan o i-vlog itong sila Kuya Jonathan.
Walang ganyan sinabi sila ka-business. Tapos ngayon naman, ay pinapalabas nyo si ka-business na ang nakikipagkompetensya dito sa dalawang vlogger na ito. Nakikipagkompetensya si ka-business sa sarili niyang content. Ngayon, doon sa ikunento kong yon, doon sa isinalaysay kong yon, Melod 357. Ngayon mo sabihin, kung sino nga ba yung nakikipagkompetensya? Si ka-business nga ba? Na siyang unang tumulong dito kay Kuya Jonathan? Na kung hindi dahil dito kay ka-business, ay hindi makikilala sa social media itong sila Kuya Jonathan at Nanay Marita? Sa tingin mo, Melod 357, kung ito kaya si Kuya Jonathan at si Nanay Marita ay hindi kilala sa social media, kung ito kaya ay hindi na i-vlog nito sila ka-business, sa tingin mo, tutulungan kaya ito ng tuloy-tuloy nitong dalawang kaibigang vlogger ni Kuya Jonathan? O baka katulad din lang ng mga ibinablog nila na minsan lang nilang pinupuntahan pagkatapos ay wala na? Tingnan mo na lang yung mga content nitong dalawang ito. Tumutulong din naman sila eh. Nakikita mo naman yan doon sa mga upload video nila. Pero doon sa kanilang mga ikinontent, sino yung binalik-balikan lang nila? Diba? Itong si Kuya Jonathan lang at si Nanay Marita ang binalik-balikan nila. Bakit? Kasi nandito yung views nila. Ito lang mag-inang ito ang may malaking views sa kanila. Pero yung iba nila iblinag na mas mabababa yung views ay hindi na nila binalikan yun. O siguro may ilang binalikan pero hindi na rin tinuloy-tuloy. Pero ito si Kuya Jonathan dahil nga malaki ang views. At syempre pag malaki ang views ay malaki yung revenue. Ito yung inaraw-araw na halos nilang balikan. Na kung tutuusin ay alam naman nila na may tumutulong na dito kay Kuya Jonathan. Kung talagang pagtulong ang hangad nila, ay bakit pa nila tutulungan yung taong may tumutulong na? At alam naman nila kung ano yung kakayanan ng tumutulong dito kay Kuya Jonathan o yung original na tumutulong dito kay Kuya Jonathan. Pero bakit sa kabila nang alam na nga nilang may tumutulong na dito kay Kuya Jonathan, ay ito pa rin yung kanilang paulit-ulit na pinupuntahan, ikino-content at sinasabi nilang tinutulungan nila? Totoo naman tinutulungan nila. Pero di ba, mas maganda kung yung itutulong nila dito kay Kuya Jonathan ay doon sa ibang tao na lang o doon sa ibang mga kababayan nating hikahustin sa buhay na hindi naman tinutulungan nito sila ka-business. Napakarami dyan. Napakarami sa paligid nila na pwede nilang tulungan at karapat dapat din namang matulungan. Pero bakit nga ba itong si Kuya Jonathan ang lagi nilang binalik-balikan kahit alam na nilang may tumutulong dito? Sa tingin nyo, mga ka-business, mga kapapi, ano nga ba yung totoong dahilan? Bakit paborito nilang tulungan ito si Kuya Jonathan? Sa kabila nga po, nang alam naman nila na itong si Kuya Jonathan at Nanay Marita ay hindi pababayanan nila ka-business. At alam din naman nila kung ano yung kakayanan nila ka-business na matulungan itong mag-inang ito. Kaya kayo mga ka-business, mga kapapi, dito po sa comment na ito nito si Melod 357, ano sa tingin nyo? Sila ka-business nga ba ang tunay na nakikipagkompetensya? O sila ka-business ang kinokompetensya? Comment down below na lang po, mga ka-business, mga kapapi, doon sa mga opinion nyo. Tapos ito pa mga ka-business, mga kapapi, dumako naman tayo dito sa comment nitong si Chacha the Golden Dog. Ang sabi dito nitong si Chacha the Golden Dog ay eto: yung iyak ni KB, wala namang luha. Biglang bait. Dati sabi lang bibitawan na, tas sabay sabi kay Jonathan, welcome ulit sila. Ginugulo utak ni Jonathan. Eto po, Chacha the Golden Dog. Kailan po sinabi ni ka-business na bibitawan nila ito si Kuya Jonathan? Sige nga po.
Mula doon sa unang video nila dito kay Kuya Jonathan. Panoorin nyo po hanggang sa kahuli-hulihan. Kung may narinig kayo na ito bang sila Kuya Jonathan ay sinabihan nito si ka-business na bibitawan na nila ito. Ngayon pag may narinig ka dyan sa isa sa mga video ni ka-business na nagsabi itong si ka-business ng bibitawan na nila ito si Kuya Jonathan, i-comment mo dito sa comment section ko yung pamagat ng video. Kahit isa lang sa mga video ni ka-business o kahit pahapyaw lang na sinabi ni ka-business na bibitawan na niya ang mag-inang ito. Sabihin mo kung saan video sinabi yun ni ka-business. Dahil ako po mga ka-business, mga kapapi, lahat ng video ni ka-business ay pinapanood ko at ni minsan ay walang sinabing ganyan si ka-business. Walang sinabi si ka-business na bibitawan niya ang mag-inang ito. Ang sinabi ni ka-business ay magbabago yung paraan niya ng pagtulong dito sa mag-inang ito. Hindi na katulad nung dati. Dahil kung tutuusin mga ka-business, mga kapapi, lahat na lang ng paraan ng pagtulong ay ginawa na nito si ka-business sa mag-inang ito. Katulad na lang halimbawa nitong naglaya sila dito sa bahay na inuupahan nila ka-business. Dito nga po sa bahay nito sila Ate Myra. At nagpa siya itong mag-inang ito na tumira dyan sa lansangan. Di ba kinuha nila ka-business ang mag-inang ito dyan sa lansangan at itinira dito sa ka-business house? Kaya lang anong ginawa nito mag-inang ito? Lumayas dito sa ka-business house. At ang sabi nito si Kuya Jonathan ay mas masaya daw sila dyan sa lansangan. Tapos ilang araw lang bumalik ulit sila dito kay ka-business. At sinabi nito si Kuya Jonathan na yun na daw yung huling pagkakataon na aalis sila dito kay ka-business. Pero nang dahil lang sa ulam na hindi lang agad na ilabas nito sila Ate Vera doon sa isang kusina dahil ibinablog pa nga daw yung ulam, ay lumantak na naman ng layas itong sila Kuya Jonathan. At sinabi nito doon sa vlog ng kanyang kaibigan vlogger na walang ulam dito kay ka-business. Na lumikha na naman ng pambabash dito kay ka-business yung vlog na yon. Pero kahit sobrang nabash doon sila ka-business at hanggang sa nagkanga-high blood pa nga itong si Mrs. ka-business, ay hindi nagbitaw itong si ka-business ng salitang bibitawan na nila itong sila Kuya Jonathan. Ang tanging sinabi lang dito ni ka-business ay magbabago na yung paraan ng kanyang pagtulong dito sa mag-inang ito. At hanggang sa ngayon nga inaayos pa rin ito sila ka-business yung pagdadala dito kay Nanay Marita sa Home for the Aged. Kaya paano mo nasabing sinabi nito si ka-business na bibitawan na nila ito si Kuya Jonathan? Meron pa nga isang comment doon na hindi ko na-screenshot na sinasabi doon sa comment na ngayon daw ay naghahabol itong sila ka-business dito kay Kuya Jonathan. Dahil ito si Kuya Jonathan daw ay more views. Yan, more views. Pinapalabas nung nag-comment na hinahabol ni ka-business itong sila Kuya Jonathan nang dahil doon sa malaki daw views. Ay kung titingnan natin yung mga vlog ni ka-business dito kay Kuya Jonathan simulat sa poll, ay hindi naman nagkaroon ng malaking views yan sila Kuya Jonathan. Na kung tutuusin yung naibigay na tulong dito nila ka-business ay hindi kikitain nila ka-business doon sa ginawa nilang pagbablog dito kay Kuya Jonathan. Dahil hindi naman pa 100 piso lang ay binibigay nila ka-business na tulong dito Pinakamahina dito yung 500 piso. Pero hindi pa yan nabibigyan ni ka-business ng 100 piso. Ngayon, paano mo masasabing ang habol lang ni ka-business dito kay Kuya Jonathan ay views lang? Ay buti sana kung yung mga vlog ni ka-business dito kay Kuya Jonathan ay maabot man lang ng 50,000 pataas yung views ni ka-business dito. Ay hindi nga Hindi nga umabot doon sa 50,000 yung nagiging views dito nila ka-business Tapos hindi naman laging ibinablog ni ka-business yan si Kuya Jonathan. Kahit nung panahong dito yan nakatira sa ka-business house, hindi naman lagi ibinablog yan ni ka-business. Dahil pag sinabi nito si Kuya Jonathan na ayaw niya sumama sa vlog,
ay hindi naman yan pinipilit nila ka-business. Kaya kung mapapansin nyo po, sa ilang linggong pananatili nito sila Kuya Jonathan at Nanay Marita dito sa ka-business house, ay hindi naman ito lagi nila nai-vlog. Parang na-vlog nga lang nila ito nung bagong dating ito dito sa ka-business house eh. Pero yung mga sumunod na araw, hindi na nila iblinag yan. Hanggang sa umalis na nga ulit itong sila Kuya Jonathan dito sa ka-business house. Tapos sasabihin nyo na ang habol lang dito ni ka-business ay views. Na kaya hinahabol ni ka-business ay mataas ang views nito sila Kuya Jonathan. Asan yung mataas na views doon? At saka isa pa, sila ka-business ba ang pumupunta kay Kuya Jonathan? O ito si Kuya Jonathan ang pumupunta dito kay ka-business? Ay nung huling ang alis nito sila Kuya Jonathan, hindi na nga sinugsugan nila ka-business eh. Hinayaan na lang. At ito sila Kuya Jonathan ang pumupunta dito kay ka-business. Kaya paano naghahabol si ka-business doon? Ha? Papaanong naghahabol sila ka-business? Wala halos siyang pinagkaiba dito sa sinasabi nitong si Milod 357 eh. Na basta't pagkakaperahan daw ay walang pinapalagpas ito si ka-business. At kahit nga daw po bastusan at kantuhan na yung style nila, ay parang okay lang basta magkapera. Yun yung pinapalabas dito nito si Milod 357. Ay kailan mo naman nakita ng bastos ito sila ka-business sa kanilang vlog? Ha, Milod 357. Kailan? Kailan mo nakita o narinig na ng bastos itong sila ka-business? Maaari yung mga salitang kanto. Naririnig natin ito dito kay ka-business. Bahagi ng kanilang pagbibiroan o pagkukulitan. O yung sinasabing pampagod vibes. Pero yun ng bastos itong sila ka-business. Parang wala naman yatang ganyang vlog itong sila ka-business. Na sila'y nang babastos. Tapos ito mga ka-business mga kapapi. Dako naman tayo dito sa comment nito si Treb Nalor. Ang sabi niya dito, ayan, paiyak-iyak na. Kasi naghanap na ng bahay si TB. Ilang buwang nasa kalye ang matanda na tutulog. Walang ginawa. Ngayon may mga sponsor na sila Jonathan sa mga subscriber nila TB. Ayon, paiyak-iyak na. Gahaman talaga. Dito mga ka-business mga kapapi, sa sinasabi sa comment na ito, na ilang buwan na daw sa kalye itong si Nanay Marita natutulog, ay baka hindi ka po na-inform na itong si Nanay Marita at Kuya Jonathan ay pinatira na dito nila ka-business sa ka-business house. Itong mag-ina nga lang pong ito ang umalis dito sa ka-business house, at ang katwiran nila o ang issue nila ay walang ulam daw dito sa ka-business house. Yun yung naging issue nila. Kaya paano mo nasabi na itong sila Nanay Marita ay pinabayaan doon lang natutulog sa kalye ng ilang buwan? Ha? Paano mo nasabihan? Mukhang hindi kaya yata nanonood dito kay ka-business. O baka nga dahil sa hindi naman pinagbabablog nila ka-business, itong mag-inang ito habang ito'y nandito sa ka-business house, kaya mo nasasabihan. Kasi si ka-business nga ay hindi gahaman katulad ng sinasabi mo. Dahil kung gahaman yan sila ka-business, habang yan sila Kuya Jonathan at Nanay Marita ay nandyan sa ka-business house, ay baka araw-araw, oras-oras yung ibinablog ni ka-business. Dahil sinasabi nyo, malaki ang views ni Kuya Jonathan eh. Diba? Ay hindi eh. Antagan nila Kuya Jonathan at Nanay Marita dyan sa ka-business house. Pero ibinagbayan nila ka-business? Diba hindi naman? Na-i-vlog lang yan nung unang dating dito nila Kuya Jonathan at Nanay Marita sa mismong ka-business house. Yun lang. Pero yung mga sumunod na araw, hindi naman ibinablog yan nila ka-business. Siguro napapasama man ito si Kuya Jonathan sa vlog ni ka-business, pero hindi si Kuya Jonathan ang main topic. Katulad na lang halimbawa, nung mapasama ito si Kuya Jonathan doon sa paglalaro o doon sa palaro ni Boss Dave, hindi naman si Kuya Jonathan na iblinag doon. Dahil ang vlog doon o ang content ni Boss Dave
ay yung mismong laro. Sumali lang si Kuya Jonathan. Kaya dito mga ka-business, mga kapapi, sa sinasabi ng mga basher na ito, napaiyak-iyak daw itong si ka-business. Nasabi pa nga nito si Chacha the Golden Dog na ito, na yung iyak daw ni ka-business ay walang luha. Ay ito kasi mga ka-business, mga kapapi, ang tingin ko dito sa mga basher na ito ay mga walang puso. Yung ba tipong hindi marunong mahabag doon sa mga sinasabi sa kanila ng kapwa nila. Kasi dito sa naging vlog ni ka-business na napaiyak nga siya doon sa sinabi ni Kuya Jonathan, ay nakita naman natin mga ka-business, mga kapapi, na totoo yung iyak ni ka-business dito. At doon sa sinasabi nito si Chacha the Golden Dog na wala daw luha doon si ka-business, panoodin mo ulit. Pagmasdan mo yung mukha ni ka-business. At kitang-kita mo doon kung papaano tumulo ang luha ni ka-business doon. Kaya paano masasabing walang luha si ka-business? Baka naman hindi ka nanood ng ayos. Baka naman yung ginawa mong panonood ay nag-aabang ka lang na pwede mong i-bash dito kay ka-business o dito kay ka-business. Kumbaga, hindi mo inunawa ng maayos yung mismong vlog ni ka-business. At hindi mo na nga pinagmasdan si ka-business nung siya'y umiiyak. Kaya nasabi mo tuloy na walang luha ito si ka-business. Ang hindi ko lang maintindihan dito mga ka-business, mga kapapi, ay bakit pati yung pag-iyak nito si ka-business ay binabantayan ng mga basher na ito. May nag-comment pa nga doon na pati yung pagdadasal ni ka-business ay binabash nito mga ito Pagdadasal na yun ultimo yung pagdadasal ni ka-business ay binabash nila. Gaano ba namang walang kautak-utak ang mga basher na ito? Na ultimo yung pagdadasal ay hahanapan nila ng butas para maibash kay ka-business. O diba? Yan ba'y gawain ng mga may utak na tao? Kayo na ang humusga mga ka-business, mga kapapi. Tapos dito pa nga sa sinasabi nito si Trev Nalor na ito, na parang umiiyak daw si ka-business dahil nahanapan na nito si Thinking Body ng matitiran ito sila Kuya Jonathan at Nanay Marita. Ay hindi na nga po pinapakalma ni ka-business yung ginagawang pagtulong niyan dalawang yan. At ipinagpapasalamat pa nga ni ka-business na natutulungan nito si Thinking Body at ni Renji itong mag-inang ito. Tapos sasabihin mo na kaya umiiyak ito si ka-business ay dahil dahil naghahanap na ng bahay itong si Thinking Body para dito sa mag-inang ito. Bakit? Bakit iiyak si ka-business dahil doon? Ay laking pasalamat pa nga ni ka-business na bukod sa kanya ay may iba pang tumutulong dito kay Nanay Marita at Kuya Jonathan. At inuulit ko, yun naging pagbablog dito ni Thinking Body at Renji kay Kuya Jonathan ay hindi naman yung question talaga ni ka-business, kundi ang question lang dyan ni ka-business ay yung hindi man lang nagpasintabi itong dalawang ito nung i-vlog nila itong sila Kuya Jonathan. Ay samantalang malinaw naman na itong si Kuya Jonathan ay content ni ka-business. Kumbaga respeto lang ang hinahanap dito ni ka-business. At hindi naman niya pinipigilan na i-vlog itong si Kuya Jonathan. Ang sa kanya lang ay yung magpasintabi man lang, yung erespeto man lang siya bilang original content creator nitong sila Kuya Jonathan. Yun lang. Ay sa nangyayari kasi ngayon ay tila ba gustong palabasin nitong mga basher na itong sila ka-business ay walang naitulong dito kay Kuya Jonathan, na para bang ang tingin nila ay itong si Thinking Body at saka itong si Renji lang ang nakatulong dito kay Kuya Jonathan at Nanay Marita. Ay kung kwentahan din lang ang gusto nyo mga basher ay ano ba yung naitulong nyo dito sa mag-inang ito kumpara dun sa itinulong nila ka-business? Ay wala na nga kayo na itulong, ay puro pa kayong ngawa. Yun lang ang nagawa nyo, ngumawa. I-bash itong sila ka-business. Na hindi nyo nga man lang tiningnan yung napakalaking tulong o naitulong nito sila ka-business
dito sa mag-inang ito. At ang tinitingnan nyo lang ay itong naitulong nito si Thinking Buddy at nitong si Renji dito kay Kuya Jonathan. Parang yun lang yun naging mahalaga sa inyo eh. Yung naging tulong nitong dalawa. Tapos sasabihin nyo na kinokompetensya nitong si ka-business itong dalawang vlogger na ito. Ay sino ba yung naunang nag-vlog dyan kay Kuya Jonathan? Hindi nyo ba naisip yun? Ngayon yung sabihin kung sino nga ba yung totoong nakikipagkompetensya. Paano po mga ka-business, mga kapapi? Hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikon channel, ay baka pwede naman pong makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo tuloy ang magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong asawang panonood dito sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At shoutout din dito sa aking isang idol na si Idol Wakiwak TV. Shoutout sa iyo idol. At ganun din dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir. At syempre ganun din dito sa mga magigiting na kagwang nito si ka-business. Na sila Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bogi Official, at Kagwang Bong Official. Shoutout po sa inyo. At ganun din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, MK Enday Okray TV, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.